Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ika-anim na araw, salitang Eucharist. Ang ika-anim na letra ay letter R. Ang unang salitang nagsisimula sa letter R, ibig sabihin ay rejoice. Rejoice. Bakit? Sa Tagalog ay magalak. Magalak sapagkat iyan ang ating paulit-ulit na napakinggan salita mula kay Propeta Sofonias sa unang pagbasa. Hinikayat niya ang bayang Israel na magalak sa Panginoon. Sa kanyang pananalita, winika ni Propeta Sofonias, "Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem." Hindi pa nagwakas dyan si Sofonias. Nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral at sinabi niya, "Sa araw na yaon ay sasabihin ng Panginoon, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mong Panginoon, iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, nakikigalak siya sa iyong katuwaan." At nagwakas ang pananalita ni Propeta Sofonias. Winika niya, "Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masisiyahan, aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista." Mga kapatid, mapapansin ninyo na sa pananalita at pangangaral ni Propeta Sofonias, hinihikayat niya ang bayan ng Israel magalak sa Panginoon. Dahil ayon sa kanya, ang Panginoon ay nagagalak din sa kanyang bayang Israel. Ito ang binibigay sa ating unang aral, sapagkat akmang-akma sa panahon natin ngayon, hindi lamang dahil inaanyayahan tayong magalak na lalapit ng Pasko, magalak dahil marami tayong dinadaluhang salo-salo at mga pagdiriwang, kundi sa ordinaryong buhay, sa ordinaryong araw, dapat taglay at di mawala sa atin ang kagalakang iyan. Kaya nga sabi ko, akma ang aral na ito. Dahil sa panahon ngayon, isa sa mga pangunahing problema sa ating lipunan ay ang tinatawag na depression o matinding kalungkutan. At maraming kabataan sa ating lipunan ang ganito ang pinagdaraanan. Sabi nga ng iba, nasa level na tinatawag na limit na. Dahil may mga kabataan ngayon, kapag hindi makayanan ang matinding depression, pati sariling buhay ay kinukuha. Pero ang gamot doon ay napakasimple. Ang gamot sa depression ay ugnayan sa Diyos. Kapag ang isang tao malalim ang ugnayan sa Diyos, hindi papasok sa kanya ang tinatawag na matinding kalungkutan. Bakit kamo? Maraming dahilan, pero magbibigay ako ng 3. Unang dahilan, ang isang tao na malapit sa Diyos, siya'y nagagalak dahil maliwanag sa kanya na anak siya ng Diyos sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Kung maliwanag lamang sa atin ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos, magdudulot ito ng lubos na kagalakan. Bakit? Dahil ang sino mang anak ng Diyos ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung paano ang mga bata na nandito ngayon, ang mga batang iyan o kabataang iyan ay tiyak balang araw tagapagmana ng kahit anuman
na merong iiwan ang kanilang mga magulang pagdating ng araw. Iyan man ay ari-arian, iyan man ay utang, mamanahin ng mga batang iyan. Pero tayo, kapag tinuturing tayong anak ng Diyos dahil sa sakramento ng binyag, tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan, nasa sa atin lamang yan bilang mga anak ng Diyos. Kung ituturing mong iyong sarili bilang tagapagmana, kung papapahalagahan mo ang pagiging anak ng Diyos, o isasantabi mo iyan. Dahil ang tao, kapag pinahahalagahan niya ang buhay pagkakasala at hindi ang buhay pananampalataya, siya na mismo ang lumalayo sa Diyos. Siya mismo ang nagpasya na ayaw ko na manahin ang buhay na walang hanggan. Kaya nagdudulot ng kalungkutan sa isang tao kapag siya ay namumuhay sa kasalanan. Subalit ang tao na namumuhay kapiling ang Diyos, namumuhay sa kagalakan, iyan ang una. Ang ikalawang dahilan kung bakit ang mga taong malapit sa Diyos ay nagagalak. Dahil kung ating papakinggan ang mismong sabi ni Apostol San Pablo sa kanyang liham, winika niya, kung ang Diyos ay panig sa akin, sinong laban sa akin? Tatandaan palagi natin yan. Bakit? Dahil sa buhay na ito, darating at darating talaga, hindi maiiwasan ang iba't ibang pagsubok sa buhay. At ang mga pagsubok iyan ay may kanya-kanyang bigat, may kanya-kanyang laki, may kanya-kanyang hamon sa atin. Subalit kung maliwanag sa iyo na ang Panginoon ay sumasa iyo, nakapiling mo ang Diyos, gaano man kalaki, kahirap, kabigat ang problemang iyan, hindi ka matatakot. Dahil alam mo sa iyong sarili, hindi mo haharapin iyan na nag-iisa. Haharapin mo yan na may katulong, na may katuwang, at sa pagkakataong ito, ang katulong at katuwang mo ay ang Diyos na makapangyarihan. Ikatlong dahilan kung bakit di dapat mawala sa atin ang kagalakan kapag kapiling natin ng Diyos. Tayo lamang ang kaisa-isang pananampalataya sa buong mundo na naniniwala na ang presensya ng Panginoong Jesucristo pumaparito sa atin kapag tayo'y nagdiriwang ng misa, nagdiriwang ng Eucharistia. Nabahagi ko sa inyo nitong nakaraang 2 araw. Anong sabi ko? Unang-una, kung may pinagdaraanan ka na mga suliranin, lalo na sa kalusugan, kapag tatanggapin mo ang Panginoon, taglayin mo ang matibay na tiwala at pag-asa na anuman kabigat ang karamdamang iyan, kaya kang pagalangin. At dahil kaya kang pagalingin, magdudulot muli sa iyo ng kagalakan na meron tayong Eucharistia, na meron tayong misa. Nabanggit ko rin sa inyo na sa bawat pagtanggap natin yung Eucharistia, ibulong mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan, ang lahat ng iyong panalangin, at ikaw ay kanyang tiyak na pakikinggan. Kaya nga, kung meron kang Diyos na napakalapit sa iyo, na pinapaalalahanan tayo rin ng pari sa bawat pagdiriwang, sumainyo ang Panginoon dahil tunay na sumasa atin ang Diyos. Ito ay magdulot dapat sa atin ng kagalakan. Iyan ang pinatunayan rin sa Ebanghelyo. Naalala nyo na si Maria nagdadalang tao nang siya ay nakarating sa tahanan ni Elizabeth. Binati niya si Elizabeth. Sa pagbati kay Elizabeth, nagalak si Elizabeth. Ika nga, sa salaysay ng Ebanghelyo, napakinggan natin. Nang marinig ni Elizabeth ang batik ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth,
At buong galak niyang sinabi, pagkarinig ng bati. Hindi lamang yun. Hindi lamang si Elizabeth ang nabalot ng kagalakan. Nabanggit rin ni Elizabeth ngayon, sabi niya, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Naggagalaw sa tuwa. Mapapaisip tayo, bakit ganun lamang ang kagalakan ni Elizabeth na maging si San Juan na nasa kanyang sinapupunan, nabalot ng kagalakan? At ang sagot, hindi lamang sa presensya ni Maria, kung hindi si Jesus ay nasa sinapupunan ni Maria. Ang pagiging malapit kay Jesus, nagdulot kay Elizabeth, nagdulot kay Juan Bautista ng kagalakan. Yun rin ang tatandaan natin na ang kagalakang iyan kapag sumasa atin dahil sa presensya ng Diyos, hinding-hindi yan mawawalay sa iyo. Kaya ang pagiging malapit sa Diyos, tandaan natin, nagdudulot ng lubos na kagalakan. Rejoice. The second word that starts with letter R for today is the word renew. Pagpapanibago. Bakit renew, Father? Dahil sa pamagitan ng halimbawa na napulot natin kay Maria, pinaglingkuran niya si Elizabeth habang ito ay nagdadalang tao. Ito rin ang binibigay sa atin ngayon na aral, na kapag tayo ay malapit sa Diyos, hindi dapat nawawala sa atin ang kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, ang mismong mga lingkod natin sa parokya, magmula sa dambana ng mga lingkod, altar servers, lectors, music, lay Eucharistic ministers, mother butlers, GAM, taon-taon, sinasariwa nila, pinapanibago nila ang kanilang pangako na maglingkod. Dahil napakahalaga na ang pagtugon sa panawagan ng Diyos ng paglilingkod, nagbubukal dapat sa puso ng isang lingkod. Hindi yung maglilingkod ako, pero iba ang interes. Maglilingkod ako, pero may kapalit. Ang paglilingkod ay bukal sa puso, bukal sa pagkatao. Iyan rin ang dapat nating alalahanin. Dahil sa ating lipunan, lalong-lalo na kapag nalalapit ang halalan, ang daming gustong maging lingkod bayan. Minsan nga may isang nanay nagkomento nung nakaraang eleksyon, no? Sabi niya, alam mo, Father, ang daming mga kabataan gustong tumakbo, maging sangguni ang kabataan, maglilingkod raw sa bayan. Pero sa sarili nilang tahanan, hindi mo nga maasahan, hindi mo nga mautusan, ni hindi nga makapaglinis ng sariling plato, pero sa bayan maglilingkod. Ilan sa mga kabataan nandito, kasamang magulang, masasabi niyo bang inyong mga anak naturuan niyo na magtrabaho sa bahay? Kung hanggang ngayon hindi marunong ang inyong mga anak at kabataan magtrabaho sa loob ng tahanan, paano ang aasahan ng lipunan sa mga batang iyan? Magulang, turuan niyo na sa loob ng tahanan, matuto sila ng gawaing bahay. Dahil doon nagsisimula ang paglilingkod sa kapwa. Kung ikaw nakadugo, hindi nila mapaglingkuran, paano pa ang ibang tao na hindi nila kaano-ano? Kaya ang interes palagi ng mga lingkod bayan, magandang itanong, ito ba ay para sa kapakanan ng nakararami o sa kapakanan ng sarili? Yan ang dapat maging maliwanag sa atin. Lalo na ngayon, nalalapit na naman ang eleksyon. Naalala ko lang, gabi-gabi,
Meron akong misa sa isang pamayanan ng ating parokya. Mula pa noong December 16, abay nagtaka ako dahil kung saan ako nagmimisa, nagpa-park, paraging may nakikisingit rin na may pagkunahan sa parking. At doon pala namumudbod ang isang kandidato. As in talagang namumudbod araw-araw. Hindi mo naman pwedeng sabihin ayuda dahil wala namang sunog. Pero talaga mapapaisip ka, bakit kapag panahon ng eleksyon, doon sila nagpaparamdam? 6 na buwan. Bakit hindi natin maramdaman sa mga ordinaryong araw? Kaya minsan mapapaisip ka, ano talagang hamon? Maglingkod o paglingkuran ng sarili? Magandang katanungan yan na dapat nating isaalang-alang. Bakit? Dahil maraming tumatakbo sa lipunan. Ngayon, sa loob ng 6 na buwan, lalabas ng kanilang mga tahanan, kayo ang lalapitan. Pero oras maluklok sa pwesto, ang hirap hanapin ng kanilang anino. Minsan nga, pupunta ka na lang doon sa tanggapan, sangkaterba ang dadaanan mong proseso. Pero paghalalan, nagpapainit, nagbibilad, mahawakan ka lang. Kaya naalala ko, ang sabi ni former Senator Miriam Santiago, bakit raw ang halalan sa Pilipinas ginagawa summer? Alam niyo ba dahilan? Dahil ang mga buhaya, binibilad ang sarili kapag mainit. Hindi galing sa akin yan. Pero nakakalungkot, bakit? Dahil marami sa ating mga lingkod bayan, hindi magandang huwaran ng paglilingkod. Kaya nga pag tiningnan natin, sino dapat ang titingalain natin kapag nais natin sariwain ang paglilingkod? Ito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil mismong si Jesus ang nagsabi, hindi ako naparito upang paglingkuran. Naparito ako upang maglingkod. At kung meron man nagturo sa kanya ng espiritu ng paglilingkod, iyon ay ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Hindi marahil lubos alam ng marami. Napakadaling pakinggan na sinabi sa Ebanghelyo, dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan si Elizabeth. Subalit, hindi yung kasimple. Si Maria ay nasa Nazareth. Si Elizabeth ay nasa Judea. Mahabang paglalakbay ang gagawin. Hindi alintana ni Maria na siya ay nagdadalang tao. Ang nasa isip niya lang, paglingkuran ko ang pinsan kong ito dahil nagdadalang tao. Nakita nyo? Ang bukal na paglilingkod na nanggagaling sa puso na tunay na nais maglingkod. Itong huwaran. Ang mahal na Birhen at ang Panginoong Jesucristo. Let us renew our commitment to serve to others. 2 salita ang binibigay sa atin bilang aral sa araw na ito. Number 1, rejoice. And number 2, renew. Itanong natin sa ating sarili, do we rejoice in renewing our commitment to serve God and others? Nagagalak ba tayo na panibaguhin ang ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa? Ikaw lamang, kapatid, ang makatutugon yan. Minumulat lamang tayo ng isang namumuhay sa katamaran ay nababalot sa kalungkutan. Subalit ang namumuhay sa taos-pusong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, nababalot sa kagalakan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.